Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legendary Gods. And for tonight's video, pag-uusapan pa rin po natin ka-OG ang patungkol po dito kay Alden Richards na pinalukal niya patungkol sa GMA Network. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas nating balita. And shout out sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking YouTube channel. And eto na nga, simulan po natin ang atin pong mainit na update ngayong araw. So alam naman po natin guys na si Alden Richards ay hindi nakasama sa TVJ, sa TV5 kasi ay may kontrata pa siya sa GMA Network. Again, uulitin ko lamang po, may kontrata si Alden sa GMA Network. Meaning po nito ay hindi siya, kumbaga ay walang nakalagay sa kontrata niya na hindi siya po pwedeng mag-guest sa Tape Bulaga. Dahil sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi kagaya nitong si Ice Guerra. Marami kasi nagko-compare kay Ice Guerra and Alden Richards. So, ayon sa iba, yun daw talaga ang matatawag na loyalty. Yung kay Ice Guerra na pa talagang hindi siya po pwedeng mag-guest sa mga noontime shows. Kumbaga sa mga katapatang show ng TVJ bilang loyalty niya sa TVJ and Legendary Gods, kumbaga ka-OG. But ito po kasing kay Alden Richards, so ulitin ko lang, nakaperma na po siya ng kontrata. And yung permahan po na yon ay walang nakasulat na hindi siya po pwedeng mag-appear sa Tape Bulaga. Dahil nung pumirma po siya, ay wala pang kaguluhang nagaganap. Kumbaga ay wala pang lamat ang relationship ng TVJ and Tape Inc. Okay pa po sila. Kaya ano ba namang malay ni Alden Richards na mangyayari po at aabot sa puntong ganito. Ultimo nga po TVJ, hindi rin nila ma-imagine na iiwan po nila ang Itbulaga sa Tape Inc. At hindi pa nila po pwedeng magamit. Well, dinala naman nilang Itbulaga. Sa ngayon, nga lang talagang hindi pa nila ginagamit at kanilang nililinis pa ang lahat-lahat para malinis pag ginamit po nila ang bulaga. So, ayun na nga, ka-Legendary Gods. Nasa na nga tayo about po kay Alden Richards. Nakaperma na siya ng kontrata at hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito. Kaya wala pong nakasulat sa kontrata or hindi niya na ipalagay sa kontrata. And since may napermahan pa siya na contract, hindi naman siguro po pwede, no? Ka-OG na pa-edit niya. Na-pa-edit po. Ayaw kong mag-guest sa katapatang show ng TVJ. So, hindi naman po ata po pwede yun. So, kaya ang kailangan, matapos yung contract niya. And kung pipirma siya ng another contract pa kayon, po pwede po na ma-request niya yon bago niya ito permahan. Or else, hindi niya permahan kapag hindi siya payagan. So, yun naman yung side ko about dito. Opinion ko lang naman ito guys. So, hindi ko sinasabi na yun talaga ang situation ni Alden Richards. Ito po ipalagay ko lang. Kasi nga, may contract po si Alden. Kaya hindi siya napasama sa TVJ. Sabi nga po ni Tito Sen, ayos naman daw kausap itong si Alden Richards. Kung wala nga lang daw sana itong kontrata, baka sakali nakasakasama nila si Alden sa TV5, pero wala nakatali rin siya sa GMA Network. Kaya wala rin magawa itong si Tisoy. Anyway, kaya nga po natin pinag-uusapan niyan ay dahil nga po sa guesting niya sa Showtime. Baka daw kasi mamaya, dahil katapatang noontime show ito ng TVJ, yung Showtime, di ba? Baka mamaya makita na lamang rin natin siya sa Tape Bulaga. Marami nagsasabi na hindi imposible dahil nagpo-promote siya, kailangan, at the same time depende pa rin sa GMA Network kung pagbibigyan siya na wag tumapak doon. Kasi at the end of the day, wala po sa kanyang contract yan. So, kumbaga, pakiusapan lang ang kayang gawin ni Alden Richards. And
depende sa network kung pakikinggan ang kanyang pakiusap. Well, malaking artista naman na si Alden, and tingin ko naman pagbibigyan siya kasi sa takot na lang din siguro nila na mawala sa kanila si Alden, di ba? Lalo pat bali-balita na may nanliligaw dito na TV network. Samantala dahil nga po sa kanyang guesting sa Showtime, natanong ko rin sa Alden Richards kung may pag-asa ba na mag-guest din po siya dito sa EAT. And sabi nga po ni Alden, wala naman pong problema talaga yan kay Alden Richards. Pwede, di ba? Kagaya ni Bitoy. Okay lang para sa kanya, lalo na kung kailangan promotion like Alden Richards may movie ngayon. Pero ipagpapaalam pa rin sa network. So, yun nga guys, kung kay Alden walang problema, ang GMA lang talaga ang mukhang kailangan pang hulihin ang kilite para payagan si Alden Richards. So, at the end of the day, ang desisyon ay nasa GMA network. Yan po ang pangbubulgar na ginawa ni Alden Richards sa GMA, na kung saan ay kung hindi man po siya makita natin sa EAT, isa lang ibig sabihin. Hindi siya pinayagan kasi sabi ni Alden Richards, okay lang sa kanya. Lalo na ngayon na meron siyang kinakailangan niya mag-promote ng movie. At the end of the day, napaka-importante po na maraming makapanood ng promotion na yan para kumita yung movie nila, no? Kaya more guesting at mag-guest sa talaga namang malakas na noontime show ay napakalaking bagay. Kaya naman malamang ay gugustuhin na rin talaga ni Alden na makatapak po sa EAT. Lalo pat lagi niyang sinasabi na ang loyalty niya ay nasa TVJ, diba? Yun nga lang ay depende pa rin daw talaga sa GMA network. So, alam na po natin guys, pag hindi nakatapak si Alden, hindi siya pinayagan ng GMA. Yun yung pangbubulgar dito. Samantala, since mas pinili ni Alden Richards guys na mag-guest sa Showtime kaysa sa Tape Bulaga, usap-usapan ngayon ang Tape Inc. Grabe, nakahanap daw talaga ng katapat na karma ang Tape Inc. Dahil kung atin daw pong papansinin, yung mga big star ng GMA network ay sa Showtime. Mas pinipili sa Showtime na mag-guest kesa sa kanila. Kung may mag-guest man po sa kanila, hindi naman na big star, kumbaga. Kaya malaking kawalan din yan para sa tape. Na kasi kapag hindi naman sikat yung guesting nila, so ano yung chance nila, 'di ba, na mag-boom at tumaas yung ratings? Wala. Kaya maapektado rin po sila dito. Kasi kung mapapansin po natin, si Barbie Fortesa sa Showtime tumatapak. Bianca Umalis sa Showtime tumatapak. Sania Lopez sa Showtime tumatapak at hindi po sa Tape Bulaga. And ngayon si Alden Richards naman ang piniling mag-guest sa Showtime kesa po sa Tape Bulaga. So, yun daw po yung katapat ng Tape Bulaga, no? Wala pong big stars ang gustong mag-guest sa kanila. Samantala, sabi naman dito ni Cecilia Damaso. Cecilia Damaso. Ayan, magandang gabi sa iyo. Kaya sa Showtime siya nag-guest, ayaw niya sa Tape Bulaga dahil may respeto siya sa TVJ. Okay na iyon, sana magkaroon ng part 2 ang pelikula ni na Alden at Catherine na Hello, Love, Goodbye. Pareho naman silang walang ka-love team dahil si Maine ay may asawa na. So, parehas na pong solo artist ng dalawa guys. So, kumbaga parang hindi na nila kailangan na rin ng love team para mag-click. Meron kasing artista guys na wala, nobody, kapag wala pong ka-love team na nagbubuhat. Like ngayon, si Daniel, big star siya mula dahil sa Katniel, dahil nakadikit siya kay Catherine Bernardo. Pero, ngayon, nawala na. Mukhang lalangawin pa po ang kanyang movie dahil sa issue. So, kumbaga without Catherine, si Daniel po ay hindi kaya maging solo artist. So, hindi siya big star talaga. Masasabi natin kasi hindi niya rin kayang buhatin yung sarili niya. Si Catherine, without love team, kayang buhatin ang sarili. Ganon din si Alden Richards. Samantala, sabi dito ni Ferdinand de la Cruz naman, ang sabi po, noon never siyang mag-guest sa katapat
na ng EAT cause siya daw ay legit it. Kita mo naman, kinain ang words niya. Naggas siya sa It's Showtime. Why should I? Naniniwala kay Alden Richards o maniniwala kay Alden Richards. Wala siyang word of honor sa TVJ The Records. Well, ang pagkakatanda ko po kasi sa interview ni Alden Richards is that hindi siya mag-guest sa katapatan ng EAT. Ang tanda ko sa sinabi po niya is that for promotion, kung kinakailangan, like promotion, kailangan mag-promote, baka po. And ang hindi lang talaga niya gagawin is that yung maging regular guest host o regular host mismo. Tamang guesting lang for promotion. Samantala, ayun naman dito, kay user, wala siyang username. Hindi naman kasi Showtime ang kaaway ng TVJ and The Records, kundi ang Tape Inc. na binabastos at nagtrato sa kanila ng walang respeto. Makitid lang ang utak ng ibang BG loyalist or vice ganda loyalist at hindi nila naiintindihan ang situation. Yes guys, kumbaga ay friendly competition nga po dito sa Showtime. Ang mismong kalaban talaga ng TVJ is ang Tape Inc. na Itbulaga. Sabi nga po sa post ni Joey De Leon, gumawa na naman sila ng another history na kung saan sila lamang ang mga host na kinakalaban ang sarili nilang show. So yon, meaning yun talaga ang nilalabanan nila, ang Tape Bulaga. Ang Showtime ay saktong katapatan lang. Ito mga vice ganda loyalist lang din siguro talaga ang siyang masyadong attacker sa TVJ. Akala mo naman laging aping-api at kinakalaban ng TVJ. Naalala ko nung nagka-issue sila, pati TVJ dinamay. Ano ba yan? Tapos magtataka na tayo po ay magdedepensa. Tapos tayo babalik ta rin na tayo po ay mga toxic. Ano yun? Mga gaslighter ang peg. Yun lang muna guys ang update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.